ang amoy ng antiseptic at ang nakakabinging katahimikan ng intensive care unit ay tila sumasakal kay Bettina. Nakaupo siya sa labas. Ang kanyang mga kamay puno pa rin ng tuyong dugo ni Raven. Ang dugong ibinuhos nito para maging kalasag ng kanilang mga anak. Sa kanyang tabi ang triplets ay hindi rin mapakali. Si Connor ay nakasandal sa kanyang ina, ang kanyang mga matay mapula sa kakaiyak. Si Asher naman ay nakatayo, matigas ang tindig, habang nakatitig sa glass window kung saan makikita ang katawan ni Raven na puno ng mga tubo at aparato. Ngunit si Blake ay nakaupo sa sahig ng hallway. Ang kanyang likod ay nakasandal sa pader at ang kanyang mga daliri ay lumilipad sa keyboard ng kanyang laptop sa bilis na hindi kayang sundan ng mata. "Blake, tumigil ka muna. Kumain ka na," mahinang sabi ni Bettina. Pero hindi siya naririnig ng bata. "Found him!" biglang sabi ni Blake. Ang kanyang boses ay hindi na boses isang 7 taong gulang. Ito ay malamig, walang emosyon at nakakapangilabot. "The attackers were hired from the local syndicate called Los Sombras. Pero nagutos sa kanila ang source ng crypto payment. It came from a burner account linked to a lawyer." "Anong lawyer?" tanong ni Asher. Lumapit siya sa kapatid. "Attorney Salvador, ang personal na abogado ni Miranda Del Fierro," sagot ni Blake. Tumingala siya at sa kanyang mga mata ay makikitang isang mapanganib na ningas. "Miranda ordered the hit from inside her detention cell. She wanted us dead, Mom. She wanted to punish Raven by killing us." Ang hangin sa hallway ay tila naging yelo. Tumayo si Bettina. Ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng semento. "Miranda." "Mom, don't!" pigil ni Asher. "Kami nang bahala. She tried to take our lives. She tried to take the man who for the first time acted like a father to us. We won't just send her to jail. We will destroy everything she ever touched." Habang ang mga doktor ay abala sa loob ng ICU, ang triplets ay nagsimulang mag-operate. Sa loob ng VIP lounge ng ospital, tinayo nilang kanilang war room. "Asher, you handle the legal and public image," utos ni Blake habang nagtatay pa rin. "I am currently wiping out Attorney Salvador's bank accounts and leaking his involvement in money laundering to the authorities. By sunrise, he'll be disbarred and arrested." "Connor," lumingon si Asher sa bunsong kapatid. Nakakapunas lang ng luha. "You know what to do with the syndicate." Nakangising tumango si Connor. Gamit ang kanyang kakayahan sa social engineering at manipulasyon, gumawa siya ng isang peking transaksyon sa dark web na nagpapalabas ng Los Sombras ay nagtatago ng ebidensya laban sa isang mas malaking drug cartel. "In 1 hour, their hideout will be raided not by the police but by their own rivals," bulong ni Connor. "They'll be too busy staying alive to even think about us." Ngunit ang pinakamatinding parusa ay tinabi nila para kay Miranda. Gamit ang kanyang access sa prison surveillance system, binuksan ni Blake ang audio-visual feed. Sa loob ng selda ni Miranda, nakita nilang babae na kampanting nakaupo. Naghihintay ng balita na pati ng mag-iina. Biglang namatay ang ilaw sa selda ni Miranda. Ang mga sa screen sa paligid niya ay nagpakita ng mukha ng triplets. "Hi, Tita Miranda!" Ang boses ni Connor ay malingaw-ngaw sa speaker ng selda. Parang galing sa isang horror movie. "Did you miss us?" "Sino yan?" "Raven?" sigaw ni Miranda. Pilit na tinitingnan ang dilim. "Raven is fighting for his life because of you," sabi naman ni Asher. "And because of that, we decided that the prison cell is too comfortable for you. Starting today, every asset you ever hid, every person you ever protected you, and every memory of your luxury life is gone. You are now a ghost, Miranda." Isang multo na walang pangalan at walang kakampi. "You're just kids. Hindi niyo ito magagawa," hiyaw ni Miranda. "We are Ronquillos," malamig na sabi ni Blake. "And you should have known better than to touch the Ronquillos family." Sa isang pindot ni Blake, lahat ng properties ni Miranda ay nailipat sa isang charitable foundation para sa mga biktima ng pang-aapi, ang Bettina Mendoza Foundation. Wala nang natira sa kanya ni isang kusing. Makalipas ang ilang oras, bumalik ang triplets sa ICU. Ang kanilang trabaho ay tapos na. Ngayon silang muling magiging mga bata na naghihintay sa kanilang ama. Pumasok si Bettina sa loob ng kwarto ni Raven.
Matapos payagan ng doktor, mahimbing na natutulog si Raven. Ang kanyang muka'y maputla pero payapa. Umupo si Bettina sa tabi nito at dahan-dahang hinawakan ng kamay ng lalaki. "Bakit ka ba ganyan, Raven?" Bulong niya habang pumapatak ang luha. "Bakit kailangan dumanak ang dugo mo bago ko makita na seryoso ka? I hated you for 7 years. But seeing you like this, it hurts more than the day you threw me out." Biglang gumalaw ang mga daliri ni Raven. Dahan-dahan niyang minulat ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay ang malabong figura ni Bettina. "Bettina," paus na tawag niya. "Huwag kang malikot, Raven. May mga tahi ka pa." Saway ni Bettina pero hindi niya binitawan ang kamay nito. Lumingon si Raven sa gilid at nakita ang triplets na nakasilip sa pinto. Si Asher, Blake at Connor ay pumasok ng dahan-dahan. Walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng heart monitor. "Ligtas ba kayo?" Ang unang tanong ni Raven. Tumango si Asher. Lumapit siya sa gilid ng kama at tinitigan ng kanyang ama. "We're safe and Miranda is finished. We took care of it." Ngumiti si Raven ng mahina. "Good, my geniuses." "Dad," tawag ni Blake. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Don't do that again. Hindi namin kailangan ng palanggan na mamamatay. We need a father who stays alive." Naramdaman ni Raven ang isang mainit na likido sa kanyang mga mata. Ang salitang dad mula sa kanyang mga anak ay ang pinakamagandang musikang narinig niya sa buong buhay niya. "I'll stay alive." Pangako ni Raven. Hindi ko na kayo iiwan." Sa gabing yon, sa gitna ng puting kwarto ng ospital, ang puot na naghiwalay sa kanila ng 7 taon ay tuluyan ng natunaw. Hindi pa itong ganap na kapatawaran, pero itong simula ng isang pamilyang binuo muli mula sa mga sugat ng nakaraan. 1 linggo matapos ang madugong engkwentro sa construction site, pinalabas na si Raven sa ospital. Ngunit salip na bumalik sa kanyang malawak at malamig na mansyon sa Forbes Park, dinala siya ng kanyang personal na nurse at mga security sa isang high security penthouse sa kabilang panig ng syudad. Ang kuta ni Bettina at ng triplets. "This is not a vacation, Mr. Ronquillo," bungad ni Asher, habang pinapanood ang mga bodyguard na nilalapag ang mga gamit ni Raven sa isang maliit na guest room. Ang kwarto ay malinis, ngunit kumpara sa master suite ni Raven, ito ay mukhang selda. "Mommy only agreed to let you stay here dahil ayaw naming pabalik-balik sa ospital para bantayan ang mga business reports mo. You are here to recover and to serve." "Naintindihan ko, Asher," sagot ni Raven. Kahit na medyo hirap pa siyang kumilos dahil sa baling-balikat at mga tahi, pilit siyang tumayo ng diretsyo. Tumingin siya sa paligid. Ang penthouse ay puno ng mga high-tech na gadget at mga larawang nagpapakita ng buhay ni Bettina sa New York. Mga taon na wala siya. "At dahil consultant ka pa rin namin," singit ni Blake habang naglalakad palapit. Hawak isang bagot customized smartwatch. "You will wear this. It monitors your heart rate, location, and it gives you task. Isipin mo na lang isa kang NPC sa isang laro at kami ang players." Bago pa makasagot si Raven, uminit ang relo sa kanyang pulso. Isang notification ang lumabas. "Task 1. Prepare dinner for the Queen. Mommy will be home in 1 hour," sabi ni Connor na may nakakalokong ngiti. Gusto niya ng authentic Filipino food, yung lasang niluto sa uling, yung lasang pinaghirapan. "Gusto namin ng sinigang na baboy pero kailangan ng kamatis ang ginamit na pampaasim, hindi instant mix. At ang kangkong must be perfectly blanched." Pero hindi pa pwedeng masyadong kumilos ang daddy niyo. Mahinang saway ni Bettina na kararating lang. Bitbit ang kanyang briefcase. Ang kanyang mga matay dumapo sa sugatang balikat ni Raven at sa sandaling kumurot ang kanyang puso. Ngunit agad niya itong binawi. "Raven, if you can't do it, we can just order." "No," mabilis na sagot ni Raven. Nagtamang paningin nila ni Bettina. "I can do it. Sabi ko sa inyo gagawin ko lahat. Isang sinigang lang ito, hindi to kasing sakit ng 7 taong pangungulila." Ang kusina naging isang battlefield. Sa ilalim ng mapanuring mata ng triplets na nakaupo sa kitchen island, nagsimulang maghiwa si Raven. Ang bawat kumpas ng kutsilyo may kasamang hapdi sa kanyang balikat. Ngunit tinitiis niya ito. Masyadong makapalang hiwa ng sibuyas. Puna ni Blake. "The heat is too high. You're scorching the meat," dagdag ni Asher. "Mommy likes it spicy but not too spicy. 1 wrong chili and you're out," pananakot ni Connor.
Pawis na pawis si Riven. Ang bilyonaryong sanay na pagsilbihan ay nginang siyang nagkakandaugaga sa harap ng kalan. Ilang beses siyang napaso at muntik na ring bumuka ang kanyang tahinang pilitin niyang buhati ng mabigat na kaldero. Pero nanatili siyang tahimik. Nang ihain ng pagkain, pumasok si Bettina sa dining area. Tikom ang kanyang bibig habang tinitingnan ng pawisang si Raven na nakasuot ng apron sa ibabaw ng kanyang benda. Kumuha ng isang kutsara sa sabaw si Bettina. Ang triplets ay tila mga hurado sa isang cooking show. Hinihintay ang kanyang hatol. It tastes like home, mahinang sabi ni Bettina. Naalala niya mga unang buwan ng kanilang pagsasama noon bago pa malasa ni Miranda ang lahat. Ang lasa ng luto ni Raven ay may kasamang pagsisisi na hindi kayang bayaran ng pera. See? I told you Dad can cook, sabi ni Connor. Nakalimutan ng kanyang ruthless persona sa harap ng masasarap na pagkain. Pero ang katahimikan ay nabasag nang biglang tumunog ang intercom ng penthouse. Isang hindi nasahang bisitang dumating. Sino yan? Tanong ni Asher sabay tingin sa security monitor. Namilog ang mga mata ni Bettina. Ang nasa screen ay si Doña Estela, ang matapang at mapagmataas na ina ni Raven. Ang babaeng sumampal kay Bettina, 7 taon na nakakalipas sa tinawag siyang basurang taga-kalye. What is she doing here? Galit na tanong ni Bettina. I didn't tell her I was here. Depensa ni Raven. Agad na tumayo kahit na nanginginig ang mga binti. Bettina, stay here. Akong kakausap sa kanya. No, sabi ni Asher. Tumayo rin ang bata. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa talin at puot. She's our grandmother, right? The woman who called us products of a mistake. Let her in. Gusto kong makita kung gaano siya kabilis lumuhod kapag nalaman niya. Nang basurang tinapon niya, siya na ngayon ang may-ari ng lahat ng alahas na suot niya. Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Estela. Mukhang nag-alala pero nanatili ang kanyang mapangmataas na aura. Raven, anak, balitang-balitang nangyari sa construction site. Bakit ka narito sa lungga ng babaeng ito? At sino mga batang ito na kamukhang kamukha mo? Kumarap si Asher kay Doña Estela. Hindi siya natatakot sa naglalakihang diamante nito. Ang babaeng ito has a name. And she is the CEO of the company that just bought your bank, Doña Estela. And this batang ito, we are the geniuses who just frozen your credit cards 5 minutes ago when you stepped into this elevator. What? Sigaw ni Doña Estela, tinignan ng kanyang designer bag. Lola, singit ni Connor na may matamis ng ngiti. Welcome to our home. Gusto mo ba ng sinigang? Niluto ni Dad. Pero bago ka kumain, kailangan mo muna humingi ng tawad kay Mommy. Or else we might accidentally leak your secret offshore accounts to the news tonight. Napatulala si Doña Estela. Tumingin siya kay Raven para humingi ng saklolo pero si Raven ay lumapit kay Bettina at hinawakan ng kamay nito sa harap ng kanyang ina. Mom, hindi na akong Raven na kaya mong kontrolin. Sabi ni Raven, matatag ang boses. Humingi ka ng tawad kay Bettina o kalimutan mong may anak ka pa. Ang gabi ay naging mas matindi. Sa loob ng penthouse, ang mga anino na nakaraan ay isa-isang humaharap sa kanilang husgado. At ang triplets, silang may hawak ng martilyo ng hustisya. Ang marangyang sala ng penthouse ay naging mistulang isang korte. Sa isang panig ay nakatayo si Doña Estela. Suot ang kanyang purong sutlang terno at mga alahas na kumikinang. Ngunit ang kanyang mukha ay namumutla sa galit at pagkalito. Sa kabilang panig naman si Bettina. Kalmado ngunit ang mga matay tila talim ng espada. Raven, pinapanood mo lang bang mga batang ito na bastusin ako? Sigaw ni Doña Estela. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng kanyang emosyon. I am your mother. I am Ronquillo. And I am Asher Ronquillo Mendoza. Hakbang ng panganay, tumayo siya sa gitna ni Bettina at ng matanda. Ang apelidong pinagmamalaki mo. Kami ang nagpapanatili niyan ngayon. Without our intervention last week, your family name would be synonymous with bankruptcy and scandal. You little monster! Akmasan nang itata si Doña Estela ang kanyang kamay para ituro si Asher ngunit mabilis na humarang si Raven. Hinawakan ni Raven ang braso ng kanyang ina. Hindi nang may karahasan kundi na may kasamang babala. Huwag mong ituloy yan, Ma'am. Ang mga batang tinatawag mong monster ay mga anak ko. Ang mga batang tinaboy mo 7 taon na nakalipas na tawagin mong basurang taga-kalye ang asawa ko. Because she was. Pinagkatiwalaan kita, Raven. Pero dinala mo sa pamilya natin ang isang babaeng walang pinag-aralan at isang mabagal na palakpakan narinig mula kay Blake na nakasandal sa pader. Hawak ang kanyang tablet. Interesting choice of words, Lola. Walang pinag-aralan?
My record shows that mom finished her master's degree in New York with high honors habang nagtatrabaho at pinapalaki kaming tatlo. Samantalang ikaw, you haven't managed a single successful business in 20 years. You've been living off dad's hard work. Enough! Bulyaw ni Doña Stella. Hindi pa kami tapos, singit ni Connor, ang kanyang boses ay malambing pero nakakakilabot. Lola, we found something in the old archives of the mansion, a series of letters. 7 taon na nakalipas, hindi lang si Miranda ang nag-frame up kay mommy, hindi ba? You knew. Alam mong inosente si mommy pero hinayaan mo siyang itapon sa ulan dahil ayaw mo sa kanya para kay dad. Natahimik ang buong silid, napatingin si Raven sa kanyang ina. Ang kanyang mga matay puno ng panibagong sakit at pandidiri. Totoo ba ito, mom? Alam mo, I did what was best for the family. Depensa ni Doña Stella, bagamat ang kanyang mga mata hindi mapakali. Ang pinakamabuti para sa pamilya ay ang sakta ng sarili mong apo? Tanong ni Bettina, sa wakas nagsalita na siya. Lumapit siya kay Doña Stella, dahan-dahan hanggang sa magkatapat ang kanilang mga muka. 7 taon ako nagtiis. 7 taon akong tiniyak ng mga anak ko yung lalaking mas talino, mas malakas at mas marangal kaysa sa inyo. Ngayon tingnan mo ako, Stella. Ang basura na itinapon mo ang siyang bumili ng bahay mo, ng bangko mo at ng kinabukasan mo. You can't do this to me. We already did, sabi ni Blake, pinakitang screen ng kanyang tablet. Lahat ng accounts mo na-freeze na. Ang titulo ng mansyon sa Forbes, it's now under the name of the Mendoza triplets. Starting tomorrow, you have 24 hours to pack your things. You can stay in one of our smaller apartments sa probinsya, yung malapit sa palengke. Total, gusto mo kaming tawaging taga-kalye. Subukan mo namang tumira doon. Napaupo si Doña Stella sa sofa na wala ng lakas. Ang kanyang kayabangan ay tuluyan ng gumuho sa harap ng 3 batang hindi man lang umabot sa kanyang balikat ang taas. Raven, anak, tulungan mo ako, hindi ba? Pagmamakaawa ng matanda, tumingin si Raven kay Bettina at pagkatapos ay sa triplets. Nakita niyang determinasyon sa kanilang mga mata. Lumingon siya sa kanyang ina ng may malamig na tingin. Mom, sabi ko sa'yo, ang pamilya ko yung asawa ko at ang mga anak ko. Kung gusto mo manatili sa buhay ko, kailangan mo matutunan. Lumuhod at humingi ng totoong kapatawaran. Hanggat hindi mo ginagawa yan, wala kang anak. Get out! Malamig na utos ni Asher. The guards will escort you at huwag mo susubukang kumuha ng kahit na anong alas na hindi mo personal na pag-aari. Everything in that mansion is now our property. Nang may labas na si Doña Stella, bumagsak ang katahimikan sa penthouse. Si Raven ay napahawak sa kanyang sugat. Ramdamang pagod ng gabing yon. Are you okay? Tanong ni Bettina. Lumapit siya ng bahagya kay Raven. May bahid ng pag-alala sa kanyang boses na pilit niyang tinatago. I am, sagot ni Raven. Para sa inyo, kahit ng sarili kong ina, tatalikuran ko. I am sorry you had to deal with her again. Tumingin ng triplets sa isa't isa, lumapit si Connor at hinawakan ng kamay ni Raven. You did good today, consultant. Siguro pwede ka nang matulog sa sofa, imbis na sa guest room. Mas malambot yon. Isang maliit na tagumpay para kay Raven, isang maliit na hakbang patungo sa kapatawaran. Pero habang payapang gabi sa penthouse, isang bantang muling nabubuo sa dilim. Si Miranda, mula sa loob ng kanyang selda, ay may huling alas na ilalabas. Isang sekretong hindi inaasahan ng triplets. Ano kayang alas na hawak ni Miranda na sekretong hindi inasahan ng triplets? Maging daan kaya ito para masirang magandang samahan ng triplets? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.